May dalawang tao na nakatayo sa loob ng maliit na kwarto. Ang isa ay si Aling Pasing. Ang maliit na babae na puro puti na ang buhok, pulang-pula ang labi at may hawak pang pamaypay. Paulo, hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong pamumuhay. Sagabal ang babaeng yan sa mga plano natin. Pabulong pero nanggigigil na wika ni Aling Pasing na ikinukumpas pa ang pamaypay. Tumingin lamang ang lalaki sa kanyang ina na may halong awa at konsensya. Napatakip na lamang ang dalawang kamay nito sa mukha. Pero ma, asawa ko si Jana. Tigilan mo nga ako, Paulo, sa drama mong yan. Kung mahal mo si Jana, bakit nagawa mong mambabae? Tsaka wala akong balak na maging taga-alaga niya. Para na siyang lantang gulay. Isa pa, nakita mo naman ang diagnosis ng doktor. Hindi na siya tatagal pa ng 1 taon, kaya wala na ring saysay na alagaan natin siya. Magiging maayos naman ang buhay niya sa probinsya, dun sa bahay ng lola niya. Sigurado namang may mga kakilala siya doon. Alam mo, ang iniisip ko, kapag namatay na yung si Jana, sa'yo mapupuntang lahat ng pera at kayamanan niya. Kapag nangyari yun, yayaman na tayo. Napahagik-hik si Aling Pasing. Si Paulo naman ay parang nakakita ng ginto dahil napangiti rin ito sa sinabi ng kanyang ina. Kinabukasan, nakaimpake na ang mga gamit ni Jana. Inilagay na yun ni Aling Pasing sa labas ng bahay. Hindi maintindihan ni Jana kung ano ang nangyayari at bakit inilabas ang kanyang mga gamit. Maganda si Jana, subalit sa edad na 27 ay nakaupo na lamang ito sa wheelchair matapos ma-stroke, dahilan para mawalan siya ng kapasidad na makakilos at makapagsalita ng maayos. Palagi lang itong nakaupo sa wheelchair. Sa tuwing nasa trabaho si Paulo, ang biyanan na si Aling Pasing ang nag-aalaga sa kanya. At madalas, napapansin ni Jana na sinasadyang magpagabi ni Paulo sa trabaho, ni hindi magawang pumunta ni Jana sa banyo ng mag-isa. Kaya niya namang linisan ng sarili, pero sa tuwing dudumi ay ihahatid at iuupo siya ni Aling Pasing sa inidoro. Ayaw ni Aling Pasing sa ugali ni Jana. Para sa kanya ay masyado itong ambisyosa. Naniniwala ang matandang babae na dapat ay suportahan ni Jana ang asawa sa halip na magtrabaho ito sa opisina. Ang totoo niyan, si Jana ay isang manager sa malaking kumpanya. Pero kahit may maayos na sweldo ay gusto niyang makapagpatayo ng sariling negosyo. Yun nga lang ay wala pa siyang sapat na perang pamuhunan, tapos na-stroke pa siya. Mula nang makalabas ng ospital, panay sermon at reklamo na ang narinig niya kay Aling Pasing. Madalas siyang sinisigawan ng matandang babae. Dahil ungo lamang ang nagagawa ni Jana sa tuwing may ipapakisuyo sa biyanan, madalas ay hindi sila magkaintindihan. Nakakalimutan ni Aling Pasing ang pagkain at gamot ni Jana. Hay nako, buti na lang at hindi ka nakakapagsalita. Hindi mo ko naiistorbo. Minsang wika ni Aling Pasing habang nanonood ng TV. Hirap na hirap si Paulo na pagkasyahin sa kotse ang mga maleta at habang ginagawa niya iyon ay nakatingin si Jana. Namumula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor, mahina ang puso mo, kaya mas makabubuti kung makalanghap ka ng sariwang hangin sa probinsya. Malay mo, mabuhay ka pa ng 1 taon. Diba sabi mo, namimiss mo ng lola mo? Nakangising wika ni Aling Pasing. Maraming gustong sabihin si Jana, at kung makapagsasalita lamang siya ay baka sinigawan at minura niya na ito. Sasabihin niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa matandang hukluban at sa asawa niyang sunod-sunuran. Paulo, bakit ang tagal mo naman? Tanghali na. Sabi ko naman sa'yo, kumuha ka ng tagabuhat. Kung may pera lang ako, ma, ginawa ko na. Naiinis na wika ni Paulo habang tumatagaktak ang pawis. Anak, nung kabataan ko, marami ang nanonood sa akin na magtanghal sa entablado, kasama na roon ng tatay mo. Maraming humahanga sa akin pero ngayon, hindi ko lubos maisip na magiging taga-alaga ako ng manugang. Wika ni Aling Pasing habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Jana. Aling Pasing, aalis po ba kayo? Naiintrigang tanong ng kapitbahay. Mare, dadalhin sana namin itong si Jana sa rehabilitation center. Sabi ng doktor makakabuti raw yun para makarecover siya kaagad.
Di ba mahal ang bayad sa ganun? Napapailing na wika ng kapitbahay. Oo, sinabi mo pa, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang manugang ko. Marapat lang na ipagamot namin siya dahil sa dami ng naitulong niya sa amin. Sige, mag-ingat kayo, wika ng kapitbahay bago naglakad papalayo. Kasabay noon ang pagkawala ng ngiti ni Aling Pasing. Paulo, bilis-bilisan mo dyan bago pa malaman ng buong barangay ang plano natin. Dapat kanina pa kayo nakaalis. Hirap na nga ako dito. Reklamo ni Paulo bago isinakay sa kotse si Jana. Si Paulo ang kaisa-isang anak ni Aling Pasing at ng asawang si Michael na isang propesor sa college. Habang si Aling Pasing naman ay dating nagpe-perform sa theater pero isinantabi niya iyon nang ipinanganak si Paulo. Dito niya ibinuhos ang pagmamahal at atensyon. Dahil sa pagiging overprotective ay lumaki si Paulo na takot sumubok sa mga bagay-bagay at takot ring magkamali. 40 taong gulang na siya ngayon pero nakasiksik pa rin sa kanyang ina. May trabaho naman pero minimum ang sweldo. Madalas pa siyang mapag-iinitan ng kanyang boss at kapwa empleyado. Diyan na huwag ka nang umiyak, may titingin naman sa'yo doon. Ako nang bahalang magbayad. Aba, syempre, pera niyang gagamitin. Singit ni Aling Pasing. Alam mo naman, mahirap ang buhay ngayon. Nakatitig lamang si Jana sa mga mata ni Paulo. Naghahanap siya ng katiting na awa o pagmamahal pero mukhang wala na talaga. Habang nasa biyahe, hindi gaanong tumitingin si Paulo sa rearview mirror dahil ang namumugtong mga mata ng asawa ang nakikita niya. Jana, intindihin mo naman ako. Wala akong choice. Ginagawa lang ni Mama ang makakabuti para sa atin. Tama naman siya. Hindi kita maalagaan sa lahat ng oras. May trabaho ako at siya naman ay matanda na. Okay na yung nasa probinsya ka, may sariling nurse at isa pa, bahay naman yun ng lola mo. Makalipas ang mahigit 3 oras na biyahe ay narating nilang isang barangay na napakatahimik. Kakaunti lamang ang mga bahay at iisang tindahan lamang ang kanilang nadaanan. Huminto ang kotse sa tapat ng isang lumang bahay. Mataas na ang damo sa paligid at sira na rin ang bakod. Sa tapat ng malaking puno ay may nakaupong babae na naghihintay sa kanila. Naunang ibinaba ni Paulo ang mga gamit. Si Jana naman ay nakatingin lamang sa labas. Pilit inaaninag ang mukha ng babae na papalapit sa kanila. Kulubot na ang mukha nito. Magulo ang buhok at makulay ang suot na damit. Noong ibaba siya ni Paulo sa kotse ay saka nito ipinakilala ang matandang babae. Jana, siya si Mameng. Siya ang mag-aalaga sa'yo. Pagpasok sa loob ng bahay ay agad iniabot ni Paulo ang isang sobre kay Mameng. Manipis lamang iyon. Pero sa itsura ng babae ay sapat na ang perang iyon sa kanya. Jana, huwag ka nang sumimangot. Ito ang bahay ng lola mo at dito ka naman lumaki. Ano pa bang gusto mo? Maraming gustong sabihin si Jana pero mas pinili niyang tumahimik habang galit na nakatitig kay Paulo. Ang mga titig na punong-puno ng sama ng loob. Naiintindihan ni Paulo at nakokonsensya din naman siya kahit papaano. Kaya lamang mas matimbang ang kanyang ina at isa pa ang pera ni Jana ang gusto niyang makuha kapag namatay na ito. Wala pang 5 minuto ay nagpaalam na si Paulo. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Wala pang 5 minuto ay nagpaalam na si Paulo. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala sa kanya, wika ni Mameng. Nakangiting pinaharurot ni Paulo ang kotse na parabang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Paulo, seryoso ka ba? Na hindi mo man lang binisita kahit 1 beses yung asawa mo? Wika ni Aling Pasing habang nakatingin sa kalendaryo. Hindi ka talaga nag-iisip. Mahigit 1 taon na, Paulo. Paano pala kung matagal na siyang patay o baka naman nakatayo na siya sa wheelchair? Ma, pagod ako. Kita mo naman, kauuwi ko lang galing sa trabaho. Tsaka tumatawag naman si Mameng kada linggo para i-update ako. Sabi niya, okay naman daw ang lahat. Hindi ko naman nakakaligtaan magpadala ng pera kaya huwag kayong mag-alala. Lumapit si Aling Pasing kay Paulo. Hinablot niya ang remote sa kamay nito bago pinatay ang TV.
Kapag kinakausap kita, huwag kang bastos. Dapat tumingin ka sa kausap mo. At saka sino yung maming? Yun ba yung lasenggera na iniwan mo para mag-alaga sa asawa mo? Sigurado ka bang inaalagaan niya si Jana? Baka mamaya, pinag-iinom niya lang yung pera. Baka patay na yung asawa mo pero tanggap pa din siya ng tanggap sa padala mo. Ma, gusto mo puntahan ko siya bukas? Isa na nga lang yung day off ko, sa kanya ko pa gagamitin. Padabog na wika ni Paulo. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Dalang ilang gamit ay pinaandar niya na ang kotse. Alas 7 pa lang ng umaga. Sa halip na natutulog ako, pupunta pa ako sa liblib na lugar na yon. Iyon ang ikatlong beses na pupunta si Paulo sa probinsya. Ang pinakauna ay noong isinama siya ni Jana bago sila ikasal. Ang ikalawa naman ay noong inihatid niya ito. Laking gulat ni Paulo nang huminto sa tapat ng bahay ni Jana. Malinis ang bakuran at bago ang bakod. Marahan siyang bumaba ng sasakyan. Binuksan ang gate at kumatok sa pinto. Ilang beses niyang tinawag si Jana at si Aling Maming pero walang sumasagot. Nakalak din ang pinto. Naiiritang kinuha ni Paulo ang cellphone sa bulsa upang tawagan si Maming pero hindi niya ito makontak. Napakamot na lang siya sa ulo. Papaano kung tama ang hinala ng kanyang ina? Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Maming. Pero pinaniwala niya ang sarili na kung bibigyan niya ito ng pera ay susunod ito sa mga utos niya. Alam niyang malapit lamang ang bahay nito kaya binaybay niya ang kalsada. Mga 5 minuto rin siyang naglalakad bago marating ang isang kubo. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Maming. Nakaupo ito hawak ang isang bote ng alak. Nasaan si Jana? Galit na tanong ni Paulo. Sabi ko, nasaan si Jana? Ulit na tanong nito. Ah, si Jana? Doon siya nakatira, malapit lang dito. Halika, sasamahan kita. Sabay silang naglakad at nanlaki ang mga mata ni Paulo nang matanaw ang isang malaking bahay. Kakaiba ito kumpara sa mga nadaanan nila kanina. 2 palapag iyon at may malawak na bakuran. May mga nakaparadang sasakyan at ilang farm equipment. Tumigil si Maming at saka itinuro ang malaking bahay. Dire-diretso ka lang tapos tatahol na yung aso. Maghintay ka na lang na bumukas ang gate. Wika nito bago naglakad pabalik. Lakas loob na lumapit si Paulo sa gate. Hindi niya maipaliwanag pero mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Tumahol na nga ang mga aso at ilang sandali pa ay narinig niya ang pamilyar na boses. Lance, bakit ang aga mo yatang umuwi? Parang nanlamig ang buong katawan ni Paulo. Jana, ikaw ba yan? Oh, Paulo, ikaw pala. Pumasok ka dito sa loob. Nakangiting wika ni Jana. Sumunod naman si Paulo. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Akala ko hindi ka na pupunta dito. Pero dahil nandito ka, huwag ka nang mahiyang pumasok sa loob. Mas maganda at elegante ang loob ng bahay. Pero ang higit na nakaagaw ng atensyon ni Paulo ay ang itsura ni Jana. Mas gumanda ito ngayon. Malayo ang itsura sa paralisado at kawawang babae na iniwan niya noon sa wheelchair. Sandali lang, ikukuha lang kita ng merienda bago tayo mag-usap. Nakangiting wika ni Jana bago naglakad patungo sa kusina. Kinurot at sinampal ni Paulo ang sarili upang masiguro na totoo ang lahat ng iyon. Hindi niya lubos maisip na maaaring mangyari ang ganoon. Wala pang 5 minuto ay bumalik si Jana, dala ang isang tray na may mga biskwit at kape. Inilipag niya iyon sa mesa bago nakadekwatrong umupo sa harap ni Paulo. Hindi mo to inaasahan? Panimulang tanong ni Jana. Umiling lamang si Paulo. Ako rin. Hindi ko ine-expect na ang pinakamamahal kong asawa ay dadalhin ako sa probinsya para mamatay dahil sa pera. At huwag ka nang magdahilan pa dahil alam ko na ang lahat. Hindi ka magaling magtago ng sikreto, Paulo. Naaalala ko pa nang matanggap ko ang sulat tungkol sa ipinamana ng lola kong nasa Germany. Napakasaya ko dahil sa wakas ay makakapamuhay tayo ng maayos at makakapagpatayo ng negosyo. Kaso, may natuklasan ako kaya nagbago ng isip ko. Naalala mo ba yung kaibigan ko, si Christina? Yung katrabaho ko dati sa kumpanya? Tumango lamang si Paulo. Siya ang nagkumbinsi sa akin na baguhin ko ang buhay ko. 1 taon at kalahati na ang nakakaraan.
Nakaupo ang matangkad at sexy na si Christina sa harap ni Jana sa isang mamahaling restaurant kung saan sila ipinadala ng kanilang boss para sa isang meeting. Matapos magkapirmahan ng kontrata ay umalis na rin ang kanilang ka-meeting pero sila ni Christina ay nanatili doon. Sagot naman ito ng kumpanya kaya sulitin na natin. Nakangiting wika ni Jana bago iniabot ang isang envelope. Tingnan mo kung legit ba tong sulat na dumating galing sa Germany. Sino si Annie Meyers? Lola ko, nanay ng tatay ko. Nagpakasal siya sa isang German noong 7 o 8 taong gulang pa lang si Papa. Doon na sila tumira mula noon at noong napagpasyahan ni Papa na bumalik dito ay saka naman niya nakilala si Mama. Nung huli ko nakita si Lola ay noon pang inilibing si Papa. Sabi niya nga, doon na raw ako tumira sa Germany. Bakit di ka pumayag? Hindi ko naman maiwan si Paulo. Nandito yung trabaho niya at walang makakasama yung nanay niya. Isa pa'y wala akong balak na mag-abroad. Ewan ko sa'yo, Jana. Minsan hindi talaga kita maintindihan. Sayang naman ang oportunidad mo na makapamuhay ng maayos doon. Napairap na lang si Jana sa kaibigan. Alam niyang ayaw ni Christina kay Paulo. Noon pa mang nagliligawan sila. Prangka si Christina. Kaya naman, namamayagpag nga ang kanyang career pero walang tumatagal na kaibigan. Ayaw nila sa pagiging prangka nito. Masakit talaga kung magsalita. Alam mo, sa tingin ko dyan kay Paulo kaya niyang ibenta yung nanay niya para lang magkapera. Siya nga pala, alam mo ba kung magkanong ipinamana ng lola mo? Ayon dyan sa sulat, ako na lang ang natitirang kamag-anak at ang naiwan niyang ari-arian ay hahatiin sa akin at sa mga anak ng asawa niya. Sa tingin ko, malaking halaga din yan. So, kailangan mo pang pumunta sa Germany para makuha yon? Hindi na siguro. Nakalagay sa sulat na pupunta mismo yung abogado dito para ibigay ang ipinamana sa akin. Kailangan ko lang ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay na ako nga ang apo ni Lola. Sus, sigurado ako. Abot tenga ang ngiti ni Paulo pag nalaman niyang tungkol dito. Hay naku Jana, mas okay pa sana kung ikaw na lang ang magtayo ng negosyo. Matalino ka at malaki ang potential mo, hindi tulad ng asawa mong mamas boy. Christina, mabuting tao naman siya. Hindi nga lang sineswerte. Oo, hindi talaga sineswerte lalo na sa nanay niya. Hindi ko maintindihan Jana kung bakit pumayag kang tumira kasama nila. Pwede ka namang umalis kung gusto mo. Alam mo, matanda na yung nanay ni Paulo at hindi siya sanay ng mag-isa. Kaya ko naman silang pakisamahan. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pero sa tingin ko, wag mo nang ipaalam sa kanila yung tungkol sa ipinamana ng lola mo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Baka gumawa sila ng paraan para mabura ka na sa mundong ito. O uutuin ka nila hanggang maubos ang pera mo. Christina, nagmamahalan kami ni Paulo at alam kong hindi mangyayari ang sinasabi mo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa pamilya ko. Oo na, sige na. Concern lang naman ako sa'yo. Nang gabing iyon ay ibinalita kaagad ni Jana kay Paulo at Aling Pasing ang tungkol sa mana niya. Nang gabing iyon, ibinalita kaagad ni Jana kay Paulo at Aling Pasing ang tungkol sa mana na kanyang matatanggap. Masaya ang lahat, lalo na si Aling Pasing. Makaraan ng ilang linggo ay nakangiting naglalakad si Jana. Natutuwa siya dahil bumait na si Aling Pasing habang si Paulo naman ay nagkaroon na ng mas maraming oras para sa kanya. Sakto, napadaan si Jana sa tindahan ng damit. Naisipan niyang bilhan ng polo ang mister bilang regalo. Habang namimili ng damit ay aksidente siyang napatingin sa labas at laking gulat niya nang makita si Paulo sa kabilang kalsada. Tatawagin niya na sana ito pero biglang lumapit ang isang babae na agad namang niyakap ni Paulo. Magka-holding hands pa silang maglakad. Napatulala si Jana sa nasaksihan. Sa halip na mag-iskandalo ay napagpasyahan niyang umuwi na lamang. Kinabukasan, maaga siyang umalis upang magtungo sa detective agency. Ipinaliwanag niya sa detective ang sitwasyon. Gusto kong malaman ng lahat. Paano sila nagkakilala? Saan niya dinadala yung babae? Saan sila nagde-date at sino yung babae na yon? Sa loob ng isang linggo ay hindi mapakali si Jana. Wala rin siyang balak na sabihin kay Christina ang natuklasan dahil sigurado na sesermonan siya nito. Masakit man tanggapin pero tama si Christina sa lahat ng sinabi nito tungkol sa kanyang asawa.
Dahil tutol ito sa kanilang relasyon ay tumanggi ito na maging maid of honor sa kasal na talagang ikinasama niya ng loob. Natagalan din bago sila nagkaayos at ngayon ay naiintindihan niya na ang kaibigan. Marahil ay gusto lang nito kung ano ang makabubuti para sa kanya. Noong makatanggap si Jana ng tawag mula sa detective ay agad siyang nag-day off upang puntahan ito. Alam mo ma'am, maswerte ka. May pagkamadaldal yung kabit ng asawa mo. Halos 1 linggo ko rin siyang sinundan at nagtanong-tanong ako. Danica Sanchez, 22 taong gulang at kagagraduate lang sa college. Nakilala niyang asawa mo sa isang restaurant kung saan siya dating nagtatrabaho bilang waitress. Mga 3 buwan na. Salamat sa impormasyon. Mayroon ba kayong ebidensya tulad ng video o mga picture na magkasama sila? Ngumiti ang detective bago inilabas ang isang flash drive. Sabay nilang pinakinggan ang audio recording. Paulo, di ba? Ito yung gusto kong damit. Mahal to ah. Thank you. Ano ka ba naman? Wala akong pakialam sa presyo basta para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapagpatayo na ako ng sariling negosyo, ibibigay ko lahat ng luho mo. Wala kang gagawin kung hindi mag-shopping. Pero 'di ba, sabi mo wala kang pera. Ganto kasi 'yon. Yung asawa ko may namana mula sa lola niya sa abroad at 'yun ang perang gagamitin namin para sa negosyo. Eh kailan mo naman siya balak iwan? Hanggang kailan tayo magtatago? Hanggat kailangan ko ang pera niya. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman 'yun magtatagal. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawa, pero si Jana ay hindi na nakikinig. 11 taon ang tanda ni Paulo sa kanya. Pagka-graduate ni Jana sa kolehiyo ay nakilala niya ang binata. Noong una ay mabait at laging nakangiti si Aling Pasing. Malambing si Paulo at wala siyang nakikitang dahilan para hindi ito mahalin. Kahit mahirap ang kanilang pamilya ay okay lang yon, basta mabuti naman ang kalooban. Kamamatay lamang ng kanyang nanay noong mga panahong iyon, kaya si Paulo at si Aling Pasing ang nakikita niya bilang bagong pamilya. Tumutol si Christina pero hindi siya nakinig dahil nabulag siya sa pagmamahal. Si Jana ang pumili ng damit na isusuot ni Paulo sa kasal. Halos lahat ay siya na rin ang gumastos pero okay lang yun sa kanya. Plano nilang magnegosyo pero ayaw ng kanyang biyanan dahil katwiran nito, dapat ang babae ay nasa bahay lang, mag-aalaga sa mga bata at pagsisilbihan ng asawa. Bagamat na ikasal na ay wala pang plano si Jana na magkaroon ng anak. Gusto niya sanang matupad muna ang kanyang pangarap. Kapag may negosyo na sila at stable ang income ay pwede na siyang mag-resign sa trabaho. At total, hawak niya na ang sariling oras ay tsaka siya magbubuntis. Pero ang lahat ng iyon ay naglaho na. Wala na ang Paulo na minahal niya. Ang tahimik, mahiyain at napakabait na lalaki ay tuso at manluloko pala. Ang tanging naiisip nito ay gamitin si Jana. Iniabot ng detective ang isang baso ng tubig kay Jana upang kumalma. Tama si Christina. Magagawang ibenta ni Paulo ang sariling ina kapalit ang pera. Sa halip na umiyak at magwala ay napangiti si Jana. Maging ang detective ay nagulat sa reaksyon nito dahil madalas nag-hysterical ang mga babae kapag nakumpirma na may kabit ang kanilang asawa. Pero heto siya at kalmado at nagagawa pang ngumiti. Makaraan ng ilang buwan ay natupad na ang plano ni Jana. Pagkaalis ng kotse ni Paulo sa tapat ng lumang bahay, ang paralisadong si Jana ay tumayo mula sa wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Mameng sa sobrang gulat. Sino ba naman ang pasyente na bigla na lang tatayo matapos ma-stroke? Mameng, dodoblehin ko kung magkano ang ibinabayad sa'yo ng asawa ko. Simple lang ang gagawin mo. Hindi ka magsusumbong sa kanya, anuman ang nakita mo. Tumango lamang ang matandang babae. Heto ang paunang bayad, wika ni Jana, sabay abot ng pera. Pupunta ka rito kada buwan para kunin ang sweldo mo. Basta tandaan mo, hindi dapat malaman ng asawa ko na hindi ako na-stroke. Sasabihin mo sa kanya na walang nagbago sa kondisyon ko, kaya hindi niya na kailangan pang pumunta. Kung kailangan mong mag-send ng picture para maniwala siya, isabihan mo lang ako. Tumango-tango lamang si Mame bago lumabas ng bahay nang walang paalam. Nagpalakad-lakad si Jana sa loob ng bahay, maalikabok at maraming basura. Basag na rin ang isa sa mga bintana.
Marahil ay napagtripan ng mga batang naglalaro. Isa-isa niyang tinanggal ang telang nakabalot sa mga gamit bago siya naupo sa sofa. Binuksan niya ang cellphone na nakasingit sa garter ng kanyang pajama na madalas ay itinatago niya sa ilalim ng unan para hindi makita ni Aling Pasing. Agad niyang idinayal ang kaisa-isang numero na kanyang pinagkakatiwalaan. Pumunta ka na dito, tagumpay ang plano natin. Wika ni Jana sa kausap bago sinimula ng paglilinis ng bahay. Wala pang 2 oras, dumating na si Christina, dala ang ilang bag ng grocery. Bukod sa pagkain ay may dala pa itong cake at alak. Buti may dala kang alak. Gustong-gusto ko pa naman mag-celebrate ngayon. Sa wakas, tapos ng ilang araw na pagtitimpi ko sa mag-ina. Alam mo Jana, di pa rin ako makapaniwala. Iniwan ka nila dito para mamatay. Naniwala talaga sila na mamamatay ka na. Natatawang wika ni Christina. Yun na nga, di man lang nila kinumpirma sa doktor. Ni hindi man lang sila nagtanong kung nag-e-exist ba talaga si Doktora Cristina Velasquez. Nagtawanan ng magkaibigan habang inihahanda ang pagkain. So anong plano mo ngayon? Siguro dito muna ako titira ng 1 o 2 buwan habang nag-move on. Wala pa talaga akong plano. Ano naman ang gagawin mo dito? Mag-isa ka lang. Hay nako, sa dami ba naman ang nangyari sa akin itong mga nakaraan, gusto ko munang kumalma at makapag-relax kahit papano. Total, matagal rin naman akong hindi nakapagbakasyon. Doon nagpalipas ng gabi si Christina pero kinabukasan ay maaga ring umalis dahil may pasok pa sa trabaho. Si Jana ay okay lang mag-resign pero si Christina ay kailangan pa ring magtrabaho dahil wala naman siyang inaasahan na kayamanan mula sa namayapang lola. Hay nako, sa wakas, magagawa ko na rin ang gusto ko sa buhay. Halos 3 linggo ko rin tiniisang pagbubungangan ng biyanan ko at si Paulo naman, sayang. Bibigyan ko pa sana ng chance kaso mukhang hahayaan niya talaga akong mamatay. Ni wala siyang katiting na pagmamahal para sa akin. Gusto pa nila'y mapadali ang pagkamatay ko. Bulong ni Jana sa sarili habang binubura ang mga larawan nila ni Paulo sa kanyang cellphone. Dahil magandang sikat ng araw ay naisip niyang maglakad-lakad muna. Karamihan sa mga tao roon ay abala sa umaga dahil nagpapastol ng mga hayop o kaya naman ay nag-aani ng mga prutas at gulay para ibenta sa palengke sa bayan. Mga 10 minuto rin siyang naglakad bago marating ang kaisa-isang bakery at medyo malaking sari-sari store sa lugar. Aling Josie, kumusta na po kayo? Nakangiting bati ni Jana sa matandang babae. Natatandaan niyo pa po ba ako? Pamilyar ang mukha mo, iha, pero hindi ko na matandaan. Dito po ako dati nakatira nung bata pa ako. Jana, ikaw ba yan? Lalo kang gumanda ngayon. Kumusta ka na? Okay naman po. Bibili po sana ako ng tinapay tsaka 2 kilo ng bigas, mantika at asukal. Sige, sandali lang at kukuha ako. Aling Josie, 2 bote ng Coke at tatanong ko lang sana kung iniwan ng delivery boy yung mga gamot at pataba. Eto yung soft drinks mo at nandun sa dulo yung mga deliver kanina. Wika naman ni Aling Josie sa lalaki. Mamaya ka na magbayad, ililista ko na lang. Sige po, wika ng lalaki bago umalis. Sino po yun? Naiintrigang tanong ni Jana. Si Lance, binata pa yon pero kung magtrabaho, akala mo may 10 anak na binubuhay. Sobrang sipag. Mukha lang masungit pero mabait yon. 8 taon na mula nang ipinamana sa kanya ang manukan. Siya na ang nag-asikaso mula noon. Marami-rami na ring tauhan at nagdi-deliver sila sa bayan at sa ibang barangay. Malawak din ang taniman niya ng mga gulay. Ah, ganun po ba? Wika ni Jana habang iniaabot ang bayad. Siya nga po pala, may kilala ba kayong pwedeng maglinis ng bakuran? Medyo mataas na po yung damo sa paligid ng bahay ni Lola. Huwag kang mag-alala, marami dito sa lugar natin. Papapuntahin ko na lang doon. Sige po, salamat. Kinaumagahan ay maagang nagising si Jana dahil sa ingay sa labas at laking gulat niya nang makita ang pamilyar na mukha. Si Lance iyon at nagagrass cutter sa bakuran. Excuse me, pero ba't nandito ka? Pinapunta ko dito ni Aling Josie. Bakit ayaw mo ba? Seryosong tanong ng binata. Sige, ituloy mo na. Nahihiyang wika ni Jana bago dali-daling tinungo ang kusina upang magluto ng almusal. Lance, pasok ka muna dito sa loob. Sabay na tayong mag-almusal.
Nagtimpla na rin ako ng kape. Masarap habang mainit. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ang binata. Itinabi niya ang hawak na grass cutter bago sumunod kay Jana. Sabay silang kumain at sa pagkakataon na iyon ay mas napagmasdan ni Jana ang mukha nito. Ah, gwapo naman pala at lalaking lalaki. Nangingiting bulong niya sa sarili. Magkano palang utang ko sa'yo? Hindi naman siguro libre yung ginawa mo dyan sa labas. Okay na sa akin tong luto mo. Sige, ikaw bahala, sabi mo eh. Sanay naman akong tumanggap ng bayad kapag nagtatrabaho, pero narinig mo na bang salitang tulong? Siguro sa syudad lahat may bayad, pero dito sa atin sa probinsya, uso ang bayanihan. Tulungan ng mga tao. Wika ng binata ng may ngiti sa mga labi. Ano nga palang trabaho mo sa syudad? Manager ako sa kumpanya pero plano ko sanang magtayo ng sariling negosyo. Tsaka ko na lang ikikwento sa iyo ang lahat. Marami pa akong gagawin ngayon, darating yung kaibigan ko mamaya. Sige, aalis na rin ako pagkatapos kumain. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi na nagtagal si Lance, marahil ay talagang abala ito sa manukan at gulayan. Kinagabihan, dumating si Christina, dala ang ilang gamit na pinakisuyo ni Jana. Pumasok ka na dito sa loob, tulungan mo akong magluto. O sige, tutulungan kita pero ikwento mo sa akin yung tungkol dyan sa Lance na yan. Gwapo siya tsaka mabait. Dumating sila dito, 8 taon na yung nakakaraan at nung mga panahon na yon ay wala na ako dito kaya hindi na kami nagkakilala. Siya ang nag-aasikaso dun sa manukan at gulayan at nagdi-deliver din sila sa bayan at sa mga kalapit barangay. Mayaman ba siya? Bakit mo naman naitanong? Siyempre, kasama talaga yun sa buhay. Sa realidad naman, hindi talaga sapat ang pagmamahal. Dapat may pera. Hindi ko alam kung mayaman sila pero kung ugali ang pag-uusapan ay mabuti siyang tao. Nagpresenta siyang magdamo dyan sa labas kahit isang beses lang kaming nagkita sa tindahan. Tsaka ayaw niya rin tumanggap ng pera. Sapat na daw yung luto ko. Malay mo may gusto siya sa'yo. Baka sa kauna-unahang pagkakataon, may normal at maayos na lalaki naman ang dumating para mahalin ka habang buhay. Ay nako, tigilan mo nga ako. Ayaw ko nang umasa. Mabilis na lumipas ang 1 buwan ay nasanay na rin si Jana sa simpleng buhay. Wala siya gaanong ginagawa maghapon, hindi tulad noong nagtatrabaho pa siya sa opisina. Aalis ng umaga at gabi na uuwi. Minsan nalilipasan pa ng gutom sa kakatrabaho. Minsan nga'y napapaisip na siya kung hanap buhay pa bang ginagawa niya o baka naman hanap patay. Sa bagong buhay sa probinsya ay maaga siyang gigising para mag-almusal, maglilinis ng loob at labas ng bahay, magbabasa ng libro o makikipagkwentuhan sa ilang matatanda at madalas magkasama sila ni Lance. Ito ang umayo sa basag na salamin ng bintana ng libre. Dahil maaga siyang pumupunta kaya nagluluto si Jana ng almusal. Nang mga sumunod na araw ay ang bakod naman at pati na rin ang ilang mga sirang gamit tulad ng upuan, lababo at kung ano-anong maliliit na sira ang inaayos nito nang walang bayad. Hindi na nagugulat pa si Jana na kung pagising niya ay naroon si Lance sa labas ng bahay. Minsan pa nga, talagang inaagahan niyang magluto ng almusal para matagal silang makapagkwentuhan. Minsan, napapaisip na si Jana. Kung gusto ako ni Lance, bakit hindi siya nagbibigay ng bulaklak? Hindi siya nagsasabi o nagpaparamdam na manliligaw siya. Sa halip, lagi siyang nandito para makipag-usap habang may inaayos. Lance, kaya ka ba laging nandito para kumain ng almusal? Minsang tanong ni Jana. Alam mo bang tayo ang laman ng chismis dito sa barangay? At may mga pagkakataon na may lumalapit sa akin para sabihin na akin lang si Lance o kaya naman pumunta lang daw ako dito para mang-agaw. Natatakot ka ba sa kanila? Nakangiting tanong ni Lance. Hindi naman ako natatakot sa kanila pero 'di ba, kahit ako ay nagtataka. Lahat ng sira dito sa bahay ay alam mong ayusin. Ngumiti lamang si Lance at mula noong araw na iyon ay hindi na ito pumunta pa sa bahay ni Jana. Isang araw, naglakad-lakad si Jana sa labas. Kahit papaano ay namimiss niya na si Lance. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay umasa siya na may pagtingin ito sa kanya. Pero mukhang mali ang iniisip niya. Baka talagang gusto lang nitong tumulong. Sa kanyang paglalakad ay nasa lubong niya si Aling Josie. Saan po kayo pupunta? Parang nagmamadali kayo.
Usisa ni Jana. Nako, may problema ang manukan at gulayan ni Lance ngayon. Maraming trabahador ang nagagalit. Baka pag nagtuloy-tuloy ang pagkalugi ay mawalan sila ng trabaho. Dahil sa nalaman ay nakisakay si Jana sa delivery truck. Nasa 2 kilometro din ang layo ng manukan ni Lance. Pagdating niya sa lugar ay agad siyang nagtanong-tanong kung nasaan ang binata. Pagpasok ni Jana sa maliit na opisina ay nag-iisa roon si Lance. Hawak ang mga dokumento at calculator. Lance, mahinang tawag ni Jana. Nabalitaan ko may problema raw dito. Baka naman may maitutulong ako. Nakakahiya naman at nag-abala ka pang pumunta dito. Pero salamat, kaya ko na to. Ano ka ba, okay lang? Sanay ako sa mga paperworks lalo na sa accounting. Business course ang kinuha ko noong college, major in economics. Pwede ko bang tingnan yung mga dokumento? Tinabihan ni Jana si Lance upang i-review ang mga iyon bago ipinaliwanag kung alin ang mga pinaka-nakaaapekto at ano ang dapat tanggalin o bawasin sa operation upang mas bumaba ang gastos. Hapon na nang matapos sila sa computation at bagong strategy. Sa halip na umuwi ng bahay, nilampasan nila ang bahay ni Jana. Saan tayo pupunta? May papakita lang ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Jana nang makita ang malaking bahay na may malawak na bakuran. Yan ang bahay ng kaibigan ko, pero namatay siya dahil sa cancer at ngayon ibinibenta na. Kung sana lang may pera ako nang bibili niyan. Sa pagkakaalam ko kasi balak yang bilhin ng mayor tapos i-demolish bago tayuan ng bagong bahay. Gusto kong bilhin ang bahay na yan, wika ni Jana. Bakit? Wala ka na bang balak na bumalik sa syudad? Wala na. Gusto ko ang buhay dito at isa pa, mas masaya ako dito. Gusto kitang tulungan na mapalago ang negosyo mo kahit hindi mo kasweldohan, okay lang. Mula noon ay magkatulong na si Jana at Lance sa pagmamanage ng manukan at gulayan. Nagdagdag sila ng mga alagang hayop at mga bagong kagamitan at hindi nagtagal, unti-unti na nilang naramdaman ang kita. Bilang pasasalamat, laging nagbibigay ng regalo at bulaklak si Lance. Si Jana naman ang nagluluto ng almusal. Araw-araw, bago magtrabaho, dumadaan muna si Lance sa bahay niya para kumain at pagkatapos noon ay sabay na silang aalis. Makaraan ng ilang araw, bumisita si Christina, dala ang mga dokumento. Jana, sigurado ka na dito? Oo naman, siguradong sigurado. O sige, pupuntahan ko muna si Lance. Babalitaan na lang kita. Nang makita ni Lance ang mga dokumento ay nanlaki ang mga mata nito. Bibilihin mo ba talaga ang bahay? Oo naman, di ba sabi ko sa'yo, ako nang bibili? Pero, ang laking pera nito. Lance, pera ko yan at pwede kong gawin kung ano ang gusto ko. Sa halip na magsalita ay niyakap ni Lance si Jana. Salamat. Ano ka ba, huwag kang magpasalamat. Binili ko ang bahay na yan para sa ating dalawa. Yun ay kung gusto mong makasama ako. Sa tingin ko, mahal na kita, Lance. Mahal din kita, Jana. Na-love at first sight nga ako sa'yo, kaya lagi kitang pinupuntahan sa inyo. Kahit hindi sira ay aayusin ko. Natatawang sambit ni Lance. Matapos marinig ang kwento ni Jana ay hindi makapaniwala si Paulo. Ginawa mo ang lahat ng ito para subukin ako? Paano mo nagawang magsinungaling sa amin ni Mama? Niloko mo kami. Pero bago pa makapagsalita si Jana, ay narinig niya ang boses ni Christina mula sa pinto. Sinabi mo na pala sa kanya ang lahat? Sayang, na-late ako. Nakita ko sana yung mukha niya. Oh, Paulo, kumusta ka na? Ako nga pala ang doktor ni Jana. Sayang, minahal ka pa naman ng kaibigan ko pero trinato mo siya na parang basura at nagawa mo pang mambabae. Nasa na si Danica? Iniwan ka na ba dahil wala ka pa rin naitatayong negosyo? O baka naman nakahanap na ng iba? Nakangising wika ni Christina. Sa halip na sumagot ay iginala ni Paulo ang paningin sa loob ng bahay. Ibig sabihin, ang bahay na ito ay nabili mo habang kasal pa tayo? At dahil nabili mo ito, nangangahulugan na kalahati ng bahay na ito ay pag-aari ko din. Wika ni Paulo. Sa akin nakapangalan ng bahay na ito kaya wala kang karapatan. Wika ni Lance na kanina pa nakikinig. Magkasabay pala sila ni Christina.
Pero mas pinili nito na huwag na sanang makialam. Pero matapos marinig ang sinabi ni Paulo ay hindi niya na napigilan pa ang sarili. Wala nang nagawa pa si Paulo kung hindi lisanin ang lugar na iyon. Pero bago siya umalis ay isinumpa niyang kukunin niya kung ano ang para sa kanya. Jana, okay ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo bawal kang ma-stress. Sana hindi mo na pinapasok yung lalaki na yun dito sa bahay mo. Okay lang ako, Christina. Buti na lang at dumating kayo. Noong mga panahong iyon ay 4 na linggo ng buntis si Jana. Huwag kang mag-alala, Jana. Kami na ang bahala ni Christina. Sa atin ang bahay na ito. Mayroon tayong negosyo. At higit sa lahat, nandito kami ni Christina at ang magiging anak natin. Wika naman ni Lance. Nang sumunod na araw ay nag-file si Jana ng divorce. Subalit wala pang 1 buwan, nakatanggap sila ng sulat. Kinakasuhan sila ni Paulo at gusto nitong makuha ang kalahati ng ari-arian na mayroon si Jana. Nagkataon naman, magaling na abogado ang boyfriend ni Christina. Dumating rin ang detective upang tumistigo, dala ang ebidensya nang magkaharap sila sa korte. Nakumbinsi din nila si Danica, ang dating kabit ni Paulo, para tumistigo. Ang tanging kasama ni Paulo ay si Aling Pasing. Desidido silang makihati sa lahat ng mayroon si Jana, pero hindi sila pinanigan ng korte. Una sa lahat, ng babae si Paulo at nangako siya kay Danica na magtatayo ng negosyo gamit ang pera ni Jana. Ikalawa, ang namana ni Jana ay hindi makukonsidera na conjugal property kaya walang karapatan si Paulo. At ikatlo, kahit nagpanggap siya na na-stroke, sa halip na alagaan ay dinala siya sa probinsya para mamatay kaagad. Biglang bumaliktad ang sitwasyon dahil ang abogado ni Jana ang nagdemand na kunin kung ano ang para kay Jana. Ang sasakyan ni Paulo na si Jana ang nagbayad ng down payment at naghuhulog kada buwan hanggang sa malaman niyang nambababae pala ang kanyang asawa. At ang bahay na tinitirahan ng mag-ina na siya mismo ang nagpa-renovate pagkatapos ng kasal. May mga ipinakita silang larawan bago at pagkatapos ng renovation. Papaano nyo naman mapapatunayan na si Jana nga ang nagpa-renovate ng bahay na yan? Unang-una, noong nirenovate ang bahay ay walang trabaho si Paulo, maging ang kanyang ina. Wala ring sapat na halaga ang kanilang bank account at may mga kapitbahay rin na handang tumestigo. Wika ng abogado. Ilang beses pang nagdiskusyon ng 2 abogado bago na pagdesisyonan ng judge na ang kalahati ng bahay ay mapupunta kay Jana at mayroon din siyang karapatan sa kotse. Galit na galit si Aling Pasing at Paulo kay Jana, habang si Christina, Lance at Jana ay walang mapaglagyan ng kasiyahan. Sabi ko sa'yo, kukunin natin ang lahat ng meron sila. Nakangising wika ni Christina. Matapos ma-finalize ang hiwalayan ni Jana at Paulo ay nagpakasal sila ni Lance at sa pagkakataong iyon, si Christina na ang maid of honor. Siya ang pinakamasaya para kay Jana dahil sa wakas, nahanap na nito ang lalaking magmamahal sa kanya habang buhay. Si Aling Pasing at Paulo naman ay napilitang ibenta ang bahay at sasakyan. Tulad ng napagdesisyonan sa korte, ang kalahati ng ari-arian o ang pinagbentahan ay mapupunta kay Jana. Matapos noon, tumira ang mag-ina sa mas maliit na apartment. Sising-sisi sila sa lahat ng kawalang hiyaan na nagawa nila kay Jana. Kung sana lamang ay hindi sila naging abusado at sakim, sana ay maayos at masaya ang buhay nila ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.